Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya. Kapangyarihang bumuhay, kapangyarihang pumatay, kapangyarihang gumawa ng mga hiwaga at himala, kapangyarihang magbukas ng mga sarado, diwa, pag-iisip, damdamin ng nilalang. Lahat ng sangka, nilikha niya sa lupa. Lahat ng patubigan, siyang may likha. Lahat ng kaparaanan, batid niyang lahat ukol sa mabuti at makabubuti. Subalit minsan may hindi siya nagkasala. Walang pagkakamaling ginawa siya. Kaya't ang layon at adhika niya, ang katotohanan ng kabutihan at kabanalan niya, ay matutunan ng mga anak niya. Ibinahagi ang lahat ng pangaral, mga mabubuting salita sa lupa. Binahaginan ang nais niyang bahaginan mula pa sa simula upang mag-ulat ng mabuting balita. Subalit, hindi lahat ay nangatuto at nakatanggap hanggang sa ibaba ang kabugtong-bugtong anak na nagkaroon ng kabahagi sa tao bilang pagkakatawang tao upang ipabatid ang marapat at patotohanang amay buhay sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ba ang may gustong may sakit siya? Sino nga ba ang may gustong maghirap ang katawan niya? Sino nga ba ang may gustong magdusa siya? Sino bang nilalang ang nais na mamatay siya? Sino ang may nasang magkulang siya sa pamumuhay? Sino ang may kagustuhang siya ay maghirap bilang nilalang? Wala, kahit isa. Subalit bakit nagaganap ito sa lupa? Ito ba'y ginawang ipagkaloob ng Ama para magdusa ang mga anak niya? O para magpaalala siya na lahat sa kanyang kikilala at tatanggap, magtitiwala at mananalig, mayroon siyang magagawa. Niloob niyang maganap ang lahat ng mabuti upang patotohanan siya ay kabutihan. Ibinadya niya sa lupa ang lahat ng marapat upang tao'y makatanggap kung tuwirang gaganap sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan. Muli, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, paagharian kayo, mga mahal ko. Kung minsan ang tao'y nagpapalagay na hindi niya nakaya, magwawakas ng buhay niya, mamamaalam sa kapwa niya, lalo tigit sa mga minamahal niya, na hindi niya nakaya, maaring siya'y mamatay na. Subalit nang dahil hindi pa yaon ang takda niya, ilang beses mang magpaalam, kung hindi pa kaloob, buhay pa rin siya. Mayroon namang ayaw pang mamatay, at wala pa siyang ginawa kundi magpasarap sa buhay. Kamukat-mukat mo'y balitay patay siya. Ganun lamang ang buhay sa lupa, mga mahal. Kaya nga ito ang hindi pinabatid ng Ama upang paghandaan mo anumang oras ay handa ka. Subalit, anong paghahanda ang ginawa ng maraming tao? Anong pinaghahandaan ng karamihang mga nilalang? Ang wakas baga kung papaano ang paghiwalay ng kanyang katawan sa kaluluwa at ang kaluluwa'y sa katawan? O ang pinaghahandaan ay panglupa?
Mapapalad ang sa kabila ng naghahanda sa lahat ng nais niyang kamtin sa lupa. Natutunan pa ring hanapin at kamtin niyang amang dakila. Natutunang damhin at kilalanin ang bumuhay at sa kanila'y nagpala. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Muli, ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan, mga mahal, kung walang magbibigay ng talino ukol sa kabanalan, paanong matututo ang tao? Samantalang ang tao'y alabok nga ito. Patotoong marupok, mahina, at marumi. Kaya naman ang amang bumuhay sa kanila, mula noon, ngayon at kailanman, walang tugot sa pagnanasang may bahagi ang lahat ng dapat sa kanyang mga anak. Kaya't ang may pandinig ay nakaririnig. Ang may mata ay nagliliwanag. Ang nagnanasa ng mabuti, hinahanap ay kabutihan. Ang naglalayo ng bagong buhay, nagbabahagi ng sarili upang lalo niya pang masumpungan ang liwanag niyang nakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Marso na, malamig pa rin ang samyo ng hangin. Buhay po ba ang Diyos? Sino po ang makapagsasabi ng panahon ay magiging ganun at ganyan? Ayon nga sa isang hinirang sa Japan, na galing sa Europe, ang sabi nga niya ay, ngayon lang daw po hindi nag-snow sa kanila, doon sa pinagmulan niya. Subalit, taon-taon pag ganito po kang panahon ay nag-snow doon. Pero natsyempong naroon pa ako na hindi nag-snow. Sa makatwid, sadyang kapag ginusto ng Panginoon, magagawa niya, ano po? Yun ang patutong may Diyos. Kaya kung walang Diyos, paanong napagbabago ang panahon? Ano po? Kaya kayo ba'y tigib ng paniniwalang may Diyos? Matigib din kayo ng pag-asa na anuman ang inyong hinaing-daing ay kanyang pakikinggan. Kayo ba'y nagtitiwalang siya'y mahiwaga at mahimala? Tanggapin po ninyong may hiwaga kayong kakamtan at mahimala niyang magagawa sa inyo ang lahat ng nais niyang gawin. Paano ka mananampalataya kung lagi kang may takot? Anong uring pananalig ang mayroon ka kung lagi kang galit kapag hindi mo nakakamit ang iyong kahilingan? Hindi mo natatanggap ang iyong hinihingi. Anong uring ama ka ng iyong mga anak na magpapatibay sa iyong mga anak sa pananalig sa Ama na totoong Ama ng lahat, kung ikaw mismo'y marupok at hindi magtiwalang ganap? Anong silbi ng pagkaina mo upang maturuan ang mga anak mo na ituro mo'y matatag na dapat na pananalig kung ika'y marupok? Kaya ibig sabihin, lahat ng tinuturo ng tao sa kanyang kapwa, dapat nauna niyang nagagawa. At hindi naman makagagawa ng katatagan ng tao sa sarili niya. Hindi rin siya makalilikha ng pagtitibay sa sarili niya kung ganang siya. Ibig sabihin, may nagpatibay, may nagpatatag sa sarili ng taong nagbago. Hindi ganang siya, kundi ang kalooban ng Ama. Na nang maramdaman ay nagbithing, magsisi,
magbago. Nang maramdaman, nagmithing magbalik loob. Gaano man kaluwat, gaano man sa palagay ay mahirap. Subalit nang naramdaman na sa damdamin, mismo ang nakadama, nagmithing magbalik loob. Nagmithing magsisi, nagmithing magpakababa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ibig sabihin ng tao, may pandama. Nararamdaman sa kalooban niya kung nais niyang magalit o hindi. Kung nais niyang magmahal o nagmamahal siya ng totoo't hindi. Bakit kaya kung totoong kilala ang Ama, hindi masuri ng tao kung totoo ginagawa niya? Ngunit bakit nga baga pinahihintulutan ng Amang mangyari yaon? Upang sa kapahintulutan din niya na kung papaano ang nawalay ay mailapit sa kanya kung kikilalanin at masusuri niya ang gawa niya. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad ang mga nalis siya ng daan, naligaw na tuwiran, subalit nang makita niyang nakaligaw pala siya at baka hindi siya makarating sa kanyang paroroonan, nagtanong-tanong siya. Sa naglalakbay man sa daan, kung naligaw ka ng tutunguhan mo, titigil ka sa isang lugar o kung may nakita kang